Naku po, Alden Richards, pinupulutan ng ilang mga bashers, pero bashers ng Galaite dahil sa mga lumabas na balita patungkol. And for today's video, good news, sapagkat naglabas po ang Concha's Garden Cafe na pag-aari po ni Mr. Alden Richards, nagkaroon po sila ng Hello Love promo, kung saan you will enjoy 10% discount on your meal when you present a cinema ticket for Hello Love Again at Concha's Garden Cafe. Ito po ay sakop po nito ang lahat ng mga Conchas. Like for example, if you're watching Hello Love Again, kung saan meron pong Conchas at kumain kayo doon, magkakaroon kayo ng 10% discount. Yun po yung kanilang Hello Love promo. Galing, di ba? Pero alam niyo po ba na aside from that positive news, may mga negative news na nagkalat ngayon sa social media. Matapos po ang ikalawang araw kung saan nasaksihan ng ilang mga netizen ang Hello Love Again ni Catherine Bernardo and Alden Richards, ay pinuputakte itong si Mr. Alden Richards na tila baga gumawa ng account, no? Meron pong gumawa ng account kung saan sisiraan lang nila at talagang magsasalita sila ng mga negatibo patungkol po sa movie, and at the same time pinipersonal attack po nila itong si Mr. Alden. Si Alden lang naman alone ang kanilang pinuputakte, and I don't know if it is a fun or parang this is gonna be a demolition job for Alden Richards. May mga nababasa po ako doon kasi napadaan po yun sa feeds ko at talagang grabe, mapapagrabe ka talaga sa mga negatibong sinasabi nila. They said na Mr. Alden Richards ay ano lang daw, para lang daw nagbabasa ng lyrics o ng sinulat sa blackboard sa mga binibitawan niyang mga binabato niya na script dito po sa Hello Love Again. Ang pinakamalupit pa dito, base po sa kanila, nilabas nila or binigyan nila ng rated na 3 out of 10, which is the highest. Yung 3 lang daw po ang may bibigay po nilang rate dito po sa Hello Love Again. Sabi niya, typical storyline, napangitan ako sa ending na iwan si Alden sa aktingan, parang nagbabasa lang ng blackboard. Ito yon, na walang emosyon. Mas mahusay pa ang supporting cast, si Catherine lang ang nagdala. Ayan, so talagang si Alden Richards mismo yung kanilang pinuputakte na sinasabi nila na nadala lang daw ni Miss Catherine si Alden Richards. At si Catherine naman talaga, nakita man talaga natin kung nanood po kayo, mapapansin nyo talaga that Miss Catherine is really amazing at ibang klase ang level ng kanyang acting prowess eh. Grabe talaga yung kanyang talent pagdating po sa pag-arte. And dahil po dyan, marami tuloy, parang nagsama-sama sila sa isang grupo na yun na talagang puro negative lang sinasabi niya. May nagsabi pa doon na thank you for saving my 350 pesos dahil hindi na raw siya manonood. Pero alam niyo po that aside from those negative news at aside dun sa mga demolition job na ginagawa po kay Alden itself and sa movie po ng Hello Love Again, ay hindi pa rin po nagpatinag ang lahat ng mga Katden fans, ang mga Aldenatics. Sa unang araw nga, meron silang 85 million for the first day gross na ikinatawa ni Miss Catherine at Alden, sapagkat ito po ay nag-break ng record ng lahat ng mga blockbuster movie ng Metro Manila Film Festival bago pa po dumating ang pandemic. And the second day gross got 155 millions from November 13 to 14, 2024 gross sales. And alam nyo po, doon po sa mga negatibong lumalabas, may mga positive and negative pa aspects na lumalabas, no? May mga negative and positive effect yung kanilang ginagawa. First, syempre po, the more na binabash po nila yung Hello Love Again, mas marami po talaga ang mas ginugusto na mapanood yung movie kasi parang gusto rin po nilang makisawsaw dun sa issue na yun. Gusto nilang ma-witness kung totoo ba yung sinasabi ng mga bashers. Sabi pa nga dito sa thread sa isang online platform na yung trailer daw po ng Hello Love Again is tinaguri ang the trailer was a scam. So doon nyo po mapapatunayan, if you're going to watch that movie, you will say that this is definitely true dahil makikita nyo po doon. I don't want to spoil anything, no? Gusto ko lang po talaga ma-witness ninyo kung gaano kaganda yung movie. At yun po ay ano nyo, sasabi ninyo or pag na-witness nyo na, pag napanood nyo na siya. So yun po yung ilan sa mga positive and negative news. Sa negatibo naman, syempre, hindi natin alam kung sino po talaga yung may kagagawan nun eh. Kung sino po yung mga gumagawa ng mga negative na to, kung ano-anong paninira. At the same time, parang ang feeling ko yun po ay hearsay lang nila. Ang feeling ko, ito pong mga negative na mga negatibong tao na nagbibigay ng negatibong komento patungkol dito, hindi talaga nila totoong napanood ang movie, nakibalita lang sila. Kaya ganun po yung sinasabi nila. Kasi if you're going to witness that movie, hindi naman po madideliver ni Miss Catherine Bernardo ng ganun kagaling yung kanyang script, yung kanyang character without the help and without dun po sa galing din ni Mr. Alden Richards sa pag-acting. So talagang nagtulungan sila ng todo dito, and this is really true. Masasabi ko lang lahat ng karakter na bigay nila ng tama yung kanila pong karakter dito po sa movie na to. Kaya kung hindi ka pa nakapanood, just watch the movie and ikaw na po ang humusga. And for now, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo. Sabi ni Mr. Renato, Dan Reporting, ang isa sa mga content creator
na namimirata. Thanks Miss Darren sa link na pwede kami mag-report about piracy. Maghahanap pa ako ng lalo sa TikTok. Madami doon sa FB, dito sa YT mukhang wala pa ako nakikita. Kasi sa YouTube kasi mahigpit, 'di ba? So kapag po nakita yan agad ng YouTube, tinitake down yan. Tapos ang ABS-CBN at GMA, meron kasi silang technology na parang ang tawag doon is managers video na madedetect po nito kung merong copyright na magaganap. Kaya napakahirap dito sa YouTube. Sabi ni Miss May Rivera Mangalino, nagsasabing di maganda ang movie. Ang nagsasabi noon mga fans ng Daniel, pakalat ng mama ni Daniel kasi inglet. Alam niyo marami nagsasabi niya na parang yung mga nagsasabi po ng negative things about Alden Richards, ang mga atake sa kanya. Sabi daw po, yun daw po ay followers daw ni Summer. And of course, sabi ni Miss Frida, too difficult to determine. Pwedeng inside jump, pwedeng sa cut team mismo. Technology is masyado ng high-tech. Very true. Sabi ni Miss Maria Carmela, mahirap na maging sikat ang Katniel. Sira na sa mga tao si DJ at Carla. Inuutangan si Catherine. Ang tanong, nagbayad ba sila? Babaero si DJ, kaya Carla iba-ibang lalaki. Silang-sira talaga sila sa mga tao. Ito naman yung kanyang komento patungkol sa isyong ito. So, katulad na sinabi ni Ma'am Frida, it is difficult to determine. Actually po, madali lang siyang ma-determine yung mga nagpo-post ng ganyan. Basta nakita niyo po yan, nasa IP address naman yan eh. Yun po yung link na yun ang ipapasa ninyo doon po sa ABS at GMA Pictures. Sabi ni Miss Janet, talamak sa TikTok yung nagpo-post, pati ending sobra naman sila kainis. True. Sabi ni Miss July, Miss Darren's happy ending bang Hello Love Again? Kasi dito sa Bari, hindi naman ipapalabas po dito. Thanks kung i-reply mo ko. I always watch your vlog. Ayan. So, katulad ng ni-reply ko sa'yo, puro emojis lang. Kasi antay na lang natin. Kasi ayoko po talaga ma-spoil yung movie. Gusto ko po talaga ma-witness ninyo. And I hope na magkaroon din po kayo ng chance na mapanood yan kahit man lang sa Netflix, no? Sabi ni Miss Annabelle Garde, hello Miss Darren's, tama po, pigilan na nila yung piracy na yan. Pero kahit anong gawin pa nila dahil bukas na ang mga sinihan, mas gusto pa rin ng mga tao ang big screen. Kahit ako, mas gusto ko talaga ang sinihan dahil hindi bitin. Ang mga ibang fandom, lalo ng Katniel, parang may masamang balak. Sinasabatahin nila ang mga tao na wag manood kasi siguro para di sisikat ang Katniel at di maabutan yung mga naunang mga box office hits. Kakainis lang kasi dyan tayo, gross sales sa pelikulang nag-aabang para malaman kung sino pinaka-best na film. Well, basta for me, Katniel is the best. Good night and thank you sa mga updates. Yes, of course. Diba? Kasi ano po parang lumalabas kasi na kino-compare ng ilang mga bashers yung movie ni Catherine at Alden dun daw sa The House of Us. Parang yung storyline is inihilon tulad lang doon po. Napakalayo po, napanood ko rin yung The House of Us. Sabi ni Miss Tess Van Liet, si Father Jeff din sinabi sa salitang boom, basta panoorin para malaman. Sabi ni Ma'am si Daisy, dapat nga Miss Darsh mapatawaran parusa, yung mga spoiler ba yan? May isa na ako na i-report na sa FB, kinoment ba naman niya yung link sa isang post namin na report Miss Stars. Good news, so panood ko dito sa Paris Friends, Saturday manonood kami. Ayun. Sabi ni Ma'am si Teresita, hey Miss Stars, good evening, thanks a lot for reading my comments. Sorry no Filipino film here is in Sweden. Anyway, by God's grace, mercy, coming home soon. Hope to meet you there. Stay beautiful. Ayan. So, ingat po kayo Ma'am si Teresita Mercurio. Pag-uwi po ninyo, And sabi ni Nunuiza, Ma'am, dito sa Doha, Qatar, wait pa namin sa November 28 pa ipapalabas. Libre ko pa ang ka-roommate ko para manood kami. Excited kami. Ayun. Sabi ni Miss Vela, okay lang Miss Stars, para lalong maisip kung sino ba talagang storya ng HLA, kaya manonood sila. Kahit anong gawin ng mga bashers, malakas ang cut din. Matagal, mahal sila ng tao. Ayan. Sabi ni Miss Lam Sabilicious, cut din power couple. Ayan. And another comments coming from Miss Marian Mondol Domeng. Kahit anong gawin nila maglabas ng spoilers, lalo lang nilang ginigising ang curiosity ng mga manonood kasi gusto nilang malaman kung anong scene na yun. No worries, maraming manonood pa rin. And sabi ni Miss Lourdes, congrats cut din and the whole cast of HLA watching HLA today in Las Vegas. I'm excited. Ayan. So, mawi-witness mo na Ma'am Shi kung gaano po kaganda yung movie. And sabi ni Miss Irene Rodriguez Mesa, first day shooting Miss Darreds, nanood ako, ang ganda inggit lang kasi yung mga talunan at mga bashers. Basta cut din number 1. Ayan. Thank you Master Reneo Rodriguez Mesa. Totoo po yan. Mga bashers kasi kaya nga po sila tinawag na bashers. Ang salitang bashers kasi is coming from the word basura. So ibig sabihin pag bashers yan, puro basura lumalabas sa bibig niyan. Puro negatibo ang mga lumalabas sa bibig. Yun po yung totoong dahilan kung bakit po nabigyan sila ng name na pagiging bashers. And another, sabi po ni Ma'am Shi Majeline Kagiwa, inggit lang sila kasi sikat ng Katden at successful ang movie ng Katden. Kaya Katden forever. Thank you Ma'am Shi Majeline Kagiwa. Ayan, sa lahat po yan ay talagang yung mga bashers po na yan, wala talagang magawa. Gumagawa pa sila ng mga sarili nilang mundo. Nabasa ko pa nga sa TikTok, sabi nila, I already found, sabi niya gano'n, na kung saan daw talaga siya belong. So, yun natagpuan niya kasi yung account na yun. So, anyways, thank you so much for your comments. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dark Eds TV. God bless everyone!